Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kwento ito sa tiyuhin ni Kuya Doy na itago na lang natin sa pangalang Usting. Taong 1995, walang insaktong lugar sa lugar ng Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang ginagawa yung bahay nila Manoy Usting. Gawa ng nasalanta ito ng bagyo. Yung bahay kasi nila barong-barong. Pinagtagpi-tagping pawid, kahoy at kunting yero lang. Kaya naman isang napakalakas na bagyo lang, talagang bibigay yun. Sa pagkakatanda ko, 7 taon ako nun. Ito yung kasagsagan ng bagyong Rusing sa pagkakaalam ko. Alam to ng mga batang 90s. Pero hindi ako sigurado kung ito nga yung sumira sa bahay nila tito. Gawa ng sira na yung bahay nila, nakikitira sila sa mag-asawa sa kanilang kamag-anak nila. Wala pa silang anak ng mga panahong ito, pero buntis yung asawa ni Tito Usting. Kaya talagang alagang-alaga niya ito. Welcome na welcome naman silang mag-asawa sa bahay ng tiyuhin niya. Meron pa nga silang sariling kwarto sa bahay na yon. At saka maganda yung bahay ng tiyuhin niya. Hindi pa gaanong katao yung lugar kasi medyo liblib pa ang kapitbahay noon. Malayo din ang distansya sa kanila. Kaya naman itong tiyuhin ni Tito Usting, sandamukal ang alagang manok. Bukod sa mga pangsabong nito, meron din siyang mga 45 days na manok. Ginagawa niya kasing negosyo yon at sa araw-araw na pamumuhay nilang mag-asawa. Bukod sa wala namang trabaho itong si Tito Usting, siya ang nagmamanage ng lahat ng alagang manok ng tiyuhin niya. Siya yung nagpapakain, tumitingin at nagbibigay ng bitamina lalo na sa mga panabong nito. At yung bitaminang pinapainom ay sariling gawa ng tiyuhin niya. Sabi pa nito sa kanya, meron yung magic, kaya palaging panalo sa mga sabong. May pamahiin pa yung tiyuhin niya na kapag meron siyang manok na tumilaok ng 10 oras ng gabi, yun ang gagamitin niyang panglaban sa susunod na sabong na sasalihan niya. Ni minsan hindi pa siya binigo ng pamahiin na yon. Inaabangan niya yon. At kapag Miyerkules ng madaling araw at Biyernes ng madaling araw. Pero kapag walang titilaok ng 10 oras ng gabi, hindi siya naglalaro ng sabong. Ang sabi pa ng asawa ng tiyuhin ni Tito Usting, meron kasing kaibigang engkanto ito na nagtuturo sa kanya ng mga gawain niya sa sugal, lalo na sa sabong. Pero alam niyo ba ang kapalit? Hanggat hindi bumibitaw itong tiyuhin ni Tito Usting sa engkanto na yon, hinding-hindi sila magkakaroon ng anak. At dapat alam din ng asawa niya yung napagsunduan nila. Dahil kapag siya lang yung nakakaalam, hindi gagana yung pampaswerte niya sa sabong o maski sa iba pang mga sugal. Kahit masakit ito para sa asawa niya, tinitiis na lang niya yon. Kasi doon niya nakikitang masaya yung tiyuhin ni Tito Usting. Kaya todo na lang yung pagtitiis niya. True love kasi, di ba? Kahit alam nilang mag-asawa yon, hindi sila nakikialam. Ang importante, meron silang bahay na tinutuluyan at nabibigay naman ng kamag-anak nila yung pangangailangan ng asawa ni Tito Usting. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan ng lumaki yung tiyan ng asawa ni Tito Usting. Tuwang-tuwa naman si Tito Usting kasi nga ilang buwan na lang
Masisilayan na niya ang panganay niyang anak. At saka, yung bahay na pinapagawa nila, kunting-kunti na lang matatapos na. At yari ito sa semento. Lahat-lahat ng yun galing sa tulong ng tiyuhin nitong si Usting. Hanggang sa sumapit ang isang gabing hinding-hindi nila malilimutan ng mag-asawa. Lahat sila sa bahay, kasalukuyang kumakain ng hapunan. 4 sila sa isang mesa, bukas ang pintuan at para presko ang hangin, habang kumakain silang nagkukwentuhan. Nang biglang, panay ang himas ng asawa ni Tito Usting sa kanyang tiyan. Nung una, himas lang. Pero sa pagtagal ng pagtagal, pakati ito ng pakati. Tapos humihilab. Hindi na kinaya ng asawa ni Tito Usting yung sakit. Halos pumipilipit siya sa kinaupuan niya nang may narinig silang garalgal na nanggagaling sa labas ng pintuan. Pagtingin ni Tito Usting doon, nakakita siya ng isang malaking itim na aso. Ayon kay Tito Usting, hindi normal ang laki nun. At para itong 3 asong askal na pinagpatong-patong ang laki. Tapos yung mga ngipi nakalabas lahat habang gigil na nakatitig sa asawa niya. Bilang may alam yung tiyuhin niya sa mga ganong nilalang, sumigaw ito ng, "Puta! Kilala kita!" Sabay pinagbabato niya ito ng kutsara, tinidor, baso, pati nga yung ulam binato, basta lahat sa gamit ng mesa. Pero hindi yun natinag. Maya-maya pa, dahan-dahan itong naglalakad papalayo sa tapat ng pintuan nila. At yung sakit ng nararamdaman ng asawa ni Tito Usting, nawala. Ang sabi ng tiyuhin niya, aswang yon at baka mga taga-kabilang baryo. Masyado na kasing malaki yung tiyan ng asawa ni Tito Usting, kaya sobrang bangunon ng amoy para sa mga aswang. Dapat bukas na bukas, dalhin kaagad sa manggagamot yung asawa ni Tito Usting. Mahirap na. Baka meron yung tinatanim sa loob ng tiyan niya. Ang unang ginawa ng tiyuhin niya, nagsaboy siya ng asin sa paligid ng bahay nila. Tapos yung pintuan sa tapat ng bahay, sinarado niya at nilagyan niya ng asin yung lapag. Ang bilin pa nito, wag na wag niyang buksan yon para hindi matulak yung asin na nasa ilalim. Maski yung bintana sa kwarto nila, huwag na ring buksan kasi may mga nakalagay na kasi yun doon ng mga asin. Matapos magpaliwanag niyang tiyuhin niya, dumaan ito sa pintuan na nasa likod ng bahay nila. Bakit sa likod? Dahil ayon sa paniniwala nito ng kanyang tiyuhin, hinding-hindi dadaan ang aswang sa likod ng bahay kahit iwan pa itong nakabukas. At inimbita ang isang aswang na pumasok sa loob ng bahay ninyo, hinding-hindi yan papasok o lalabas. Gawa ng pakiramdam ng mga aswang, para silang nagtraidor sa sarili at lahi nila. Kapag ginawa nila yon sa isang bahay, ito naman kasabihan lang. Hindi ko alam kung merong nagpapatunay niyan. Unang bisis ko lang ding naririnig yan Kaya para sa mga kapatid nating waray, comment nyo sa baba kung totoo ba ang kasabihan na yan. Balik tayo sa kwento. Nung nagpahinga na sila sa kanilang mga kwarto, alertong-alerto itong si Tito Usting. Ang sabi niya sa asawa niya, siya na lang ang matulog.
Magbantay siya sa buong gabi. Mga bandang 11:00 pa lang, medyo tinatamaan na ng antok itong si Tito Usting. Nung hindi na niya kinaya, tuluyan na siyang nakatulog. Maya-maya pa, naalimpungatan siya kasi may kumakatok sa pintuan ng bahay nila. Bilang malapit yung kwarto nila doon, ay rinig na rinig nila. Sa isip-isip nitong si Tito Usting, sino yun? 10 oras ng gabi kumakatok pa. Tapos hindi lang basta-basta katok yung ginagawa. Talagang malakas na parang padabog. Hindi na nabilang ni Tito Usting kung ilang beses yun kumakatok. Basta ang alam niya, doon siya nagising at medyo nainis-inis pa siya kasi nabitin siya sa katulog eh. Lahat ng bili ng tiyuhin niya sa kanya nawala. Kasi nga, nakaidlip siya, di ba? Bumangon si Tito Usting papunta sa pintuan. Tapos, binuksan niya. Ayun, narinig niyang pagaspang yung pagkabukas niya sa pintuan. Parang may sumasayad sa ilalim nun. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng napakalamig na hangin. Pero walang tao. Nung oras na yon, ay nagsimula ng umingay yung mga manok ng tiyuhin niya sa labas. Umiingay lang yung mga manok na yon kapag may daga o aso o pusa ba o kahit na anong hayop. Kaya kailangan niya talagang puntahan yon. Naglakad si Tito, dala ang spot o yung flashlight para tingnan kung ano bang nangyayari. Pagdating niya sa mga manok, wala naman siyang nakitang kahit na anong hayop na tumatakbo. Pero doon sa kulungan ng mga panabong ng tiyuhin niya, nakarinig siya ng mabilis na tik, tik, tik. Parang manok ito na bumubuo ng tilaok. Nagulat siya kasi inaabangan nila yon, di ba? Nagpalibas ng ilang minuto si Tito Usting sa labas. Pero walang tumuloy na tilaok. Giniginaw na siya at saka iba yung kilabot sa kanyang katawan ng mga oras na yon. Nagpasya na lang siyang umuwi at dito na niya nagawa ang bagay na pinagsisihan niya buong buhay niya. Yung bintana sa kwarto nilang mag-asawa, binuksan niya. Anong dahilan? Para kapag may manok na tumilaok, maririnig niya kagad yun. Lahat-lahat ng bili ng tiyuhin niya, talagang nakalimutan niya. Ilang oras ang lumipas, meron ngang tumilaok na manok. Dali-daling bumangon si Tito Usting para puntahan yung tumilaok na manok. Paulit-ulit yun. Kakasunod niya kung saan nanggaling yung tilaok. Dinala siya noon sa pinakadulo ng mga kulungan. Kaso lang, sa pagkakatanda niya, walang mga manok panabong ang nakakulong sa gawing yon. Pagtama ng flashlight ni Tito Usting sa kulungan malapit sa puno, may nakita siyang nilalang na nakahubot-hubad na nakatuwad at kumikintab ang balat. Maraming dugo sa katawan at yung ulo nito nasa pagitan ng mga hita niya. Nakatitig ito sa kanya na para bang hahabulin siya nito. Nung nailawan niya yung ulo, gumagalaw yun papasugod sa kanya. Sa sobrang takot ni Tito Usting, nagtatatakbo siya pabalik sa bahay nila habang sumisigaw siya. Pagpasok niya sa loob, diretso siya kaagad sa kwarto ng tiyuhin niya para sabihin yung mga nakita niya.
bumangon naman ito at kinuha yung itak niya na nasa kusina nila. Tapos tumatakbo sila papalusob doon. Pero pagdating nila, wala na silang naabutan. Maya-maya pa ay tumili ng napakalakas yung asawa ni Tito Usting. Kaya tumakbo na naman sila pabalik sa bahay. Pagdating nila, tinatanong nila ito kung anong problema. Ang sabi nito, may matandang babae daw na mahaba yung dila na nahawakan yung tiyan niya. Nasa labas lang yun ang bintana nila at pilit siyang inaabot. Hinabol pa nila ito kaso wala pa rin silang naabutan. Hindi na sila natulog ng gabing yon. Ang sabi ng tiyuhi niya, dalhin na lang kaagad sa manggagamot yung asawa ni Tito Usting. Kaya kinaumagahan ay pumunta kaagad sila sa kilala nitong manggagamot. Ang kaso lang, hindi pwedeng pumasok sa loob yung tiyuhi niya. Nung hinilot ng manggagamot yung asawa ni Tito Usting, aray ito ng aray. Bukod sa mainit yung kamay ng manggagamot, para siyang tinutusok-tusok ng karayom. Hanggang sa nagsalita yung manggagamot, nawala na sa sinapupunan niya yung dinadala niyang sanggol. Bumagsak yung mundo nilang mag-asawa sa narinig nila. Ayaw nilang tanggapin. Tsaka, hindi sila naniniwala. Maya-maya pa, unti-unti nang umimpis yung tiyan ng asawa ni Tito Usting. At naglalabas ito ng napakaraming tubig. Yung tubig na inilabas ng asawa ni Tito Usting, sobrang baho at sobrang langsa. Hindi nila alam kung bakit ganun yun. Isinugod pa nila ito sa ospital pero wala na talaga. Tuluyan ang nakunan yung asawa ni Tito Usting. Wala naman silang pwedeng sisihin sa nangyari. Ilang buwan ang lumipas. Bumalik na silang mag-asawa sa dati nilang bahay. Baon-baon pa rin nila yung hinanakit. At saka hindi talaga nila matanggap. Hanggang sa panahon na lang ang naghilom sa sakit na nararamdaman nila. Ilang taon din ang lumipas. Muling nagbuntis yung asawa ni Tito Usting. Pero sa pagkakataong ito, naging triple na ang pag-iingat niya rito. Isa-isa niyang pinatay ni Tito Usting yung mga alaga niyang panabong. Dahil sa tuwing naririnig nila ang tilaok ng manok, naalala nila ang mga nangyari na ilang taon na ang lumipas. At nangyari ang bagay na hindi nila malilimutan dahil sa pamahiin. Okay. Parang first time ko lang narinig yung sinabi ng tiyuhin niya na hindi pwedeng pumasok yung aswang sa likod ng bahay, yung mga ganong nilalang. Kayo, ano ang masasabi niyo sa kwentong ito?